Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat. Gusto ba niya yan, mga karaydon sa ating Panginoon? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 825 ng Wide on Ministry, araw po ng Saturday, Sabado, June 25, 2022. Yes, ang Wide on Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride on His words, Ride on the Son of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay tumapit sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. O aming Ama at aming Diyos, marapatin mo na kami ay magsilapit sa inyo. Na nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa iyong banal na pangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Marapatin mo rin, Panginoong Diyos, na ikaw ay lubusan namin makadaupang palad. Muli naming madama, maranasan ang lalim at lawak ng iyong pag-ibig, ng iyong katotohanan na siya mong ipinal sa amin. Inyo po kaming pagindapatin, gabayan at pangunahan upang ang daloy ng gawain na ito at gayon din ang buong maghapon ay maging matagumpay. Tulutan niyo rin kami, Panginoon Diyos, na maayos na kalagayan po ng internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang buhay. Tayo po ay umawit muli. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Come on. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What
could I give that you had not given? And what do we have that is not already yours? All we possess is this life you've given, and that's that we give to you, oh Lord. Come on. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Amen sa Panginoon sa gospel song na ito, at tayo ba ay handa na kung saan ay muli natin ialay ang ating mga buhay, ang ating mga puso, isipan, pakikinig, pagsasabuhay sa banal na salita ng ating Panginoon. Inyo pong padaluin, O Diyos, ang kasaganaan ng inyong karunungan at kaalaman at biyaya. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Yes, magandang umaga sa ating kapatid na kumare. Educator Jocelyn Makatugal Bakli, gayon din ang kapatid na Tita Corazon Navarro, Alma Monteberhen Delion, Josie Rosa Evangelista Soliben, kapatid na Erlino Pasyon, Pastora Noel Ruth Senal, gayon din ang Pastor Pablito Puliantes, sino pa? Kapatid na Maricel Gadi Tantenko, at yes, meron pang isa na kung saan ay talaga naman kapatid na yes, Betty Jane Usala Bersosa, at ang bawat isa sa inyo. Yes, kapatid na Purple, Violeta Saturno, yes, Silvestre, at meron pang isa na kung saan ay abot niyong ngitin niya hanggang dito. Purihin natin ang Panginoon, mga ka-ride on sa umaga nito. Hallelujah at praise the Lord. Ngayon ay ating pong tayong dumako doon sa katulad ng aking sinabi sa inyo kahapon na ditong mga nakalipas na panahon ay meron tayong mga some biblical verses na ating pong tinalakay mula sa Proverbs o Kawikaan. Gayon din sa Ecclesiastes o mga ngaral. At mga ilan na mga bersikulo na related at nakapagbibigay po ng challenge sa bawat pang-araw-araw nating buhay, pamumuhay at paggawa. At sabi ko nga kahapon, meron pang isa na kung saan ay bersikulo to complete the uncompleted study of the whole book of Ecclesiastes. Yes, preparing us for our incoming series of lessons pagkatapos ng mangyayari nitong katapusan ng Hunyo na inauguration ng bagong halal na presidente po natin, sapagkat nais po natin na ang lahat ng mga epistles ni Apostol Pablo ay ating pong mahimay-himay. Yes. Doon tayo sa pinaka-last verse ng Ecclesiastes.
verse 14 ng chapter 12. At ang gamit po natin na babasahin ay ang Full Life Study Bible, King James Version at gayon din ang salin sa Tagalog na Appointment, ang Biblia ng mga pastor. At ito po ang sinasabi, "For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama." Pinagpala tayo ng Panginoong Diyos sa pagbabasa at pagkarinig ng verse na ito na ating pong pagkain at ulam espiritual. Sa umagang ito, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Well, mga kapatid, sa Panginoon, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa forthcoming judgment of God, ng paparating na paghatol ng Diyos. Ngayon, ang usapin ng paghatol, nangyayari na sa mundong ginagalawan natin. Sa ilalim ng batas, juridical, meron tayong mga nag-exist na mga sangay ng ating gobyerno na naglilitis hanggang sa makarating doon sa dulo ng paghahatol. Mula sa mga nagpapaabot ng chargeable offense at gayon din sa nakasuhan at gayon din na kung saan ay meron ding dumadaan pauna sa bulwagan ng katarungan sa barangay, gayon din na kung saan ay nakakarating o meron din dumidirekto na sa municipal trial court. At kapag hindi nagtagumpay yan, ay nakakarating pa ng regional trial court. At gayon din, mayroon din nakakarating hanggang sa Court of Appeals at gayon din sa Supreme Court na siyang pinakapinali. Sa mga prosesong ito ay meron din na kung saan ay sinusubukan yung opportunity to settle. Maaring nagtatagumpay, maaring hindi. At gayon din na kung saan ay meron din tayo na nag-exist na Department of Justice. Meron din tayong opisina ng Solicitor General. At gayon din, meron din tayong opisina ng PAO at lahat ng mga iyan at iba pa ay humaharap at tumatalakay sa usapin ng judiciary. Ngayon, meron din naman nangyayari na nasa labas na ng mga naturang nasabi natin na mga institusyon
na ito ay nangyayari din araw-araw. Yaong ang kamay daliri na ito ay nanghuhusga, nanghahatol, nanghahamak at kung ano-ano na nangyayari sa mundong ginagalawan natin. Ngayon, sa punto de vista ng buhay natin na may mga tungkulin, na kaakibat nito ang tayo ay nananagutan. Dahil mismo kung ano yung ginawa natin, mabuti man o masama. Yes, likas na kung saan ay nagpaparating sa atin ng paghahatol. Ngayon sa konteksto ng mabuting pag-iisip, mabuting damdamin at gayon din ang oportunidad for learning. Tayo mismo ay nagkakaroon tayo ng self-examination. Assessment, evaluating ourselves, our deeds, our accomplishments, and even evaluating our attitudes, behavior, at lahat na kung saan ay may kaganapan. Kung ang buhay natin ay nasa estado ng meron tayong taglay na kababaan ng loob, na tayo ay handa na kung saan ay masiyasat, nasisiyasat for learning and improvement purposes. Gayon din na kung saan ay meron din na konteksto na kung saan ay tayo makatanggap ng puna, ng hatol at gayon din ng mga paalaala. Dahil ang tingin sa sarili ay talaga naman marunong, ang tingin sa sarili ay magaling at hindi nagkakamali, kundi nagmamalaki pa. Well, kung hindi niya masuri at mahatulan din ang kanyang sarili, meron na kung saan ay hahatol sa kanya ang kasaysayan at gayon din ng mga ginawa, at gayon din na kung saan ay mayroong panahon, whether we like it or not, na ang bawat isa ay haharap sa gagawin ng Diyos na paghahatol. At yan ang nais na iparating nitong si Solomon bilang pinakapangwakas o pinali ng kanyang ibinahagi sa kabuuan ng kanyang panulat na Ecclesiastes o mangangaral. Na ang mga ito ay hindi naman yaong tayo po ay tinatakot, kundi tinigtingnan natin sa punto de vista na tayo po ay pinaalalahanan. Yes, pinaalalahanan tayo. At gayon din na kung saan ay patuloy na nagpapaala-ala sa bawat isa sa atin, na ang pagpapaala-alang ito ay isang formal at seryoso
At gayon din na kung saan ay kaakibat nito ang nagtitiis na katotohanan. Dahil nga naman na kung saan ang katotohanan ng siyang nagpapalaya sa tao. Kaya nga, mga karaydol sa Panginoon, I like that word na reminding us. It reminds us of a solemn and enduring truth. Na kung saan ay ipinaparating ang paalaala na yan. That you and me and all of us are truly accountable. Kanino? Sa Diyos. Sa anumang isinabuhay at ginawa natin sa kabuuan ng ating human existence. Sa mundong ginagalawan natin. Kaya nga ang Diyos na ito ang siyang pinakapenali na siyang magsusuri sa bawat buhay natin, sa bawat isa sa atin. Tayo man ay mananampalataya sa Kanya o hindi mananampalataya sa Kanya. Na siya mismo ang siyang gaganap ng kaukulang paghatol. Sa bawat isa sa atin, whether they are good or evil, for God shall bring every work into a judgment. Yan ang sinabi ni Solomon. With every secret thing, whether it be good or whether it be evil, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay maging ito'y mabuti o masama. Are you with me, mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos? Kaya nga yung katuparan ng pangako ng ating Panginoon Jesucristo na Kanyang pagbabalik muli. Babalik siya bilang hukom. Well, anong sinasabi ni Apostol Pablo sa bagay na ito? Well, napagdaanan na natin ito sa ating mga pagsisiris, and nice to reminisce this as a supplemental truth to what we are discussing now in our topic. Like for example, ang kanyang sinabi sa kanyang sulat sa kapatiran sa Roma, Romans chapter 14, verses 10 to 12. Mula sa New International Version, ganito po ang kanyang maliwanag na pagkakasabi. You then, why do you judge your brother or sister? Or why do you treat them with contempt?
For we will all stand before God's judgment seat. It is written, as surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will acknowledge God. So then each of us will give an account of ourselves to God. Pansinin ninyo yung linya na sinabi sa verse 10 na for we will all stand before God's judgment seat. At gayon din yung linya doon sa verse 4, each of us will give an account of ourselves to God. Anong pagkakasabi sa salin na Tagalog sa Biblia ng mga pastor, Poimen? At ikaw, bakit mo hinahatulan ng iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Sapagkat nasusulat, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Matindi ang deklarasyon ng Apostol Pablo. Well, sa pagitan ng verse 10 and 12, hindi ba mas maganda, mga karaydon sa Panginoon, na ang meron tayo na buhay, tuhod at gayon din ang ating mga dila? Sama ng ating mga utak at puso at mga daliri, na sa halip na tayo ay kasangkapanin ng ibil upang tayo ay humatol sa ating kapatid o sa ating kapwa, na merong kasama na kung saan ay paghamak sa kanila. Well, nangyayari ito, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Naranasan niyo ba na kung saan ay tignan kayo ng isang tao mula sa buhok hanggang doon sa mga kuko ng dalawang paa mo, at gayon din titingnan lahat ang kabuuan ng katawan mo pagkatapos ay gaganong-ganon siya. Ngingiwi-ngiwi pa siya. Tapos ay gaganon pa siya. Iirapan ka pa. Masyado na kung saan ay ang tao, hindi man lahat, kung humatol at manghamak sa kanyang kapatid o kapwa ay ganun na lamang. Kaya nga hindi natitigil ang mga problema sa bayan natin. Hindi natitigil ang problema ng buong sangkatauhan nang dahil sa mga bagay-bagay na kung saan nakapagdudulot pa ng diskriminasyon, pagkakahati-hati, pag-aaway-away, paglapastangan, paghamak sa bawat isa. Salamat na lang. Meron tayong church na kinabibilangan na kung saan ay nag-a-advocate ng kabutihan.
nag-a-advocate ng pag-ibig, nag-a-advocate ng pagkakaisa, nag-a-advocate ng katwiran, ng kabanalan, ng kapayapaan at gayon din ng katarungan. Yes, sharing the gospel, the word of God. Reminding people, including ourselves, in conjunction sa mga messages, challenges, pinaparating nito sa bawat isa atin. Especially itong pinakasasalalayan natin na passage at gayon din ang sinasabi ni Apostol Pablo, that for we will all stand before God's judgment seat. And also, that each of us will give an account of ourselves to God. Bakit natin sasayangin ang buhay natin sa larangan ng awayan, ng hidwaan at gayon din ng paghatol, paghamak sa kapatid, sa kapwa o sino man? Nasa halip ng mga iyan ay nagagamit supposedly to glorify the name of the Lord, to praise and worship the Lord, at gayon din to lay down our knees, to praise the Lord, yes, from the bottom of our hearts, using our tongues, using our talents, and so on and so forth. And at the same time, be an instrument of God's purpose and mission to bring people to God, to really experience, encounter the Lord Jesus Christ, and even the possibility of having that personal experience and acceptance of Jesus as Lord and Savior, that more lives, more souls, more bodies, spirits, more knees, and more tongues to come unto Jesus to praise the Lord, to glorify the Lord, and even to preach, to teach, to share, and testify about the love, the goodness of God na nararanasan natin sa buhay natin sa araw-araw. Kaya nga ho, ipinaparating ni Solomon at ipinaparating din ni Apostol Pablo na tayong lahat sa harapan ng Diyos ay magsusulit. Well, meron pa na importante na kung saan ay sinasabi na Apostol Pablo na pagdaanan na din natin sa ating pagsisiris ito. Nung tayo ay naroon sa verse 10 ng chapter 5 ng 2 Corinthians, na ganito ang kanya pagkakasabi from the New International Version, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Pansin niyo ba na merong synchronization doon sa sinasabi ni Solomon doon sa main passage natin? Sa salin na Tagalog na ginagamit natin, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran
sa mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan. Maging mabuti o masama. Well, mga kapatid sa Panginoon, ay tinatakot ba tayo ni Apostol Pablo? O tayo ay kanyang pinapaalalahanan? Well, tayo po ay kanyang pinapaalalahanan. Pero, kung ang tao ay hindi mahalaga ang sinasabi ni Pablo at gayon din ni Solomon, maaring masasaktan, maaring sasabihin ay napaka-judgmental naman ni Pablo, napaka-judgmental naman ni Solomon. At gayon din na kung saan ay makakarinig din tayo ng ganyang mula sa iba na kung saan ay sasabihin sa atin, bakit ikaw lang ba ang banal? Ikaw lang bang mabuti? Ikaw lang ba ang born again? At ikaw lang ba ang matuwid? Bakit ka nananakot? Well, sa mga wala pang assurance of salvation, sa mga meron pang kakulangan sa kaalaman, sa katotohanan, nakalimbag sa banal na kasulatan, ay merong nga na kung saan ay kakaiba na takot, na nararamdaman at gayon din ng pag-iwas. Kaya kung magbasa ng Bible yan ay pipiliin niya yung sitas na kung saan ay makapagbibigay sa kanya ng okay. Pero yung nakakasakit ng damdamin, yung nakakalikot ng isip at gayon din ng puso at gayon din yung para bagang sinusurit tayo at para baga na kung saan ay binubulaklak tayo ay masakit. Pero kailangan ng tao ay masaktan. Kailangan ng tao na kung saan ay matusok ng katotohanan upang sa ganon ay maramdaman niya. Yes. Upang sa ganon ay kanyang makita na ang sinasabi ng Diyos ay totoo at ang Diyos ay hindi nagbibiro. Na kapag sinabi nga na merong darating na paghatol, gagawin niya. How about sa sinasabi ng isinulat ni John? Kung atin pong basahin at limilimiin ang sinasabi doon sa panghuling aklat ng New Testament, Revelations chapter 20 verses 12 to 13, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, from the New International Version, ganito po ang pagkakasabi, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the book. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person were judged according to what they had done. Ganito naman ang pagkakasabi sa salin ng Tagalog, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at hamak na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang magawa, ayon sa mga nakatala sa mga aklat, hinatulan ayon sa kanilang mga ginawa.
Each person were judged according to what they had done, which indeed in synchronize doon sa sinasabi din ni Solomon at gayon din ni Apostol Pablo. Well, maaaring sabihin ng iba ay haka-haka yan. Pero katotohanan. Ngayon, mga karadon sa Panginoong Diyos, doon sa verse 13 ay sa Tagalog, at iniluwan ng dagat ang mga patay na nasa Kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga napatay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Pansinin natin, mga kapatid sa Diyos, na hindi yung tao ang siyang hinahatulan, kundi yung ginawa ng tao sa loob ng kanyang pamumuhay, hiram ng Diyos nung siya ay nasa daigdig na ito. Well, how I wish, mga karadon sa Panginoon, that we can also series to learn about the book of Revelation someday, somehow, kung loloobin ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, maganda na kung saan ay tignan natin yung unang verse na sinasabi bago verse 10, mga kapatid sa Panginoon. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face on earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan. At walang natagpuang lugar para sa kanila. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, pansinin natin na doon sa verse 11 na mas nauna na isinalaysay dito bago yung verse 10 to 13. Tinutukoy doon yung the great judgment na kung saan ay pumapatungkol at tinawag dito na Great White Throne Judgment. Malaking tronong puti. Representing God in Jesus Christ, the judge, na siyang gaganap ng kanyang pagiging isang hukom. Sa kasalukuyan, lalo na ang kanyang kalubusan kapag nangyari ang kanyang pagbabalik muli. Kaya nga dyan sa sinasabi ng verse 11 na kung saan ay kasama, the laws of all ages. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpuang lugar para sa kanila. Well, mga kapatid sa Panginoon, maring ilan mga karaydon sa Panginoong Diyos na kung saan ay naniniwala na ang mga naligtas o ligtas dahil kumilala, tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas, na kung saan sa panahon ng
ng 1,000 paghahari ng Diyos sa pamagitan ni Jesucristo sa lupa, na kung saan ay maliwanag na bahagi na mapapasama sa ilalim ng paghahatol niya. Kaya nga po mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, hindi kailanman na kung saan ay makatwiran o katanggap-tanggap. Sa araw ng paghuhukom na magaganap, kung ang tao o tayo ay nagpapabaya o dili kaya'y walang pagsasaalang-alang sa grasya ng Diyos, sa mensahe ng Diyos, sa babala ng Diyos, sa buong sangkatauhan na ito. Kaya nga, habang tayo ay nangabubuhay sa daigdig na ito, kailangan na pinaghahandaan natin upang kung dumating man ang kanyang paghatol, rest assured na kung saan ay maging favorable para sa atin. Well, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos, ang mangyayaring judgment ng Diyos, kung ilalagay po natin sa isang acronym. Alam niyo po, dumadali yung mga acronym sa panahon na ito, mga kapatid sa Panginoon. Para sa akin ang judgment ng Diyos. Yung letter J, it will be a just judgment. Patas. Walang kinikilingan, prinoprotektahan. And for me, that letter U, it will be a universal judgment. It comprises the whole of humanity, which is indeed unnegatable. Di natin maiwasan na mangyayari. Gayon din ang judgment ni Lord para sa akin yung letter D ay definite. Yes, definite yan. At gayon din yung letter G, mga karaid-on sa Panginoon, ang judgment ni Lord mangyayari in God's time. Sa panahon ng Diyos, that will be the fullness of God's judgment in Jesus Christ, whether we like it or not. How about that letter M? Para sa akin, yung judgment na yan sa letter M, it will be mandatory. At gayon din na kung saan ang letter E, expected. Na kung saan ang tao sa darating na panahon, kung mangyayari yan, ay hindi niya na sasabihin man niyang sa harapan ni Lord na, hindi ko po inaasahan yan, Lord. Hindi ko narinig yan. O pwede pa, Lord, na kung saan bigyan mo pa ako ng sapat na panahon upang sa ganun din naman ako malagay sa alanganin. Maaring sabihin ni Lord, no way, ibinigay ko sa iyo lahat ng lubos-lubos. Sobra-sobra na panahon, pero pinili mo ang buhay na makasarili. Pinili mo ang buhay na walang pagsasaalang-alang sa Diyos na pangunahin. Gayon din na kung saan yung letter N.
para sa akin, ang paparating na paghahatol, judgment ni Lord ay non-negotiable. Kauman yung pinakamayaman na sa buong mundo, hindi na mangyayari yung nangyayari sa mundong ito na kung saan ay merong under the table, under the side of the table, and even gayon din na kung saan ay over the table, at gayon din secret midnight deal, hindi na ho masusuhulan, hindi mababayaran si Lord upang sa ganon ay makamtan ng kanyang favorable na judgment sa tao. It will be non-negotiable. How about that letter E in that word, the judgment na gagawin ni Lord? Saan yan nakabatay? It will always be truth-based. Yan ay nakasandal and yan ay nakasalig, nakabase lagi sa katotohanan na siyang nagpapalayas sa atin, na siyang nagbibigay sa atin upang tayo ay dalhin sa rurok ng tagumpay, sa rurok ng buhay na walang hanggan, at sa rurok ng kanyang kaharian, ng kanyang langit na ipinangako, at gayon din sa rurok ng kanyang pangako na pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, nawa itong ating pong tinalagay magsilbing paalaala sa atin. Hindi upang tayo ay takutin, kundi tayo ay pinapaalalahanan upang tayo ay manumbalik doon sa basic. Mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, ano yung basic na yan? ABC? ABCD? Accept the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Ano yung B? Believe in the Lord Jesus Christ and His words. Ano yung letter C? Commit everything unto the Lord. Letter D. Dedicate everything unto the Lord. Ano yung letter E hanggang Z? Assignment na po natin yun. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, maraming salamat po, Diyos, sa inyong pinadaloy sa amin na mensahe. Sana, Panginoon, ay patuloy kami na napapaalalahanan, nagigising sa mga katotohanan na ito. Na sa araw-araw ay merong kami na nagpapatuloy na espiritual na kahandaan. Gayon din ang aming mental capacity, ang aming puso, espiritu, kaluluwa, at gayon din ang aming hanay bilang magkakapatid sa iyo, sa ilalim ng iyong paghahari. So that we as your church, community of Christian believers, kung dumating man yung panahon ng paghuhukom, fully prepared kami. Without reservation, kundi lubos, Panginoon Diyos, na kami ay nakapailalim sa iyo. Salamat po, Lord. Magpatuloy po kayo, Panginoon, na maging Emmanuel namin sa araw-araw. Patuloy mo kaming kasiyahan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy mo kami, Panginoon, na busugin ang iyong mga salita. Patuloy mo kami, Panginoon, na kasangkapanin sa araw-araw.
ng marami pang kaluluwa madala namin sa iyong paanan. Sa tanging pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Ngayon ay batiin natin ng mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Ang kapatid na Nitz Nicolas ng Quezon City. Minsan na kung saan ay akin naging secretary nung tayo po ay bishop ng United Methodist Church sa ilalim po ng Manila Episcopal Area. Gaya din ang kapatid na Pastora Jonah Abelia Campo ng Puerto Princesa City, Palawan. Architect Ella May Cabrera ng Santiago City, Isabela. Maylene El Chico ng Solana, Cagayan. Bril Ivan Micabalo ng Cagayan de Oro City. Jing Milian ng Antipolo City, Rizal. Junjun Crispin ng Ilagan City, Isabela. Pastor Maximo Rolin ng Aloran. Miss Occidental Mindanao. Perlita Dicoro Pablo ng Solano, Nueva Vizcaya. Gayon din ng UCCP Santa Maria, Lubao, Pampanga. Pero sa palagay ko, ang may birthday nito ay yung kanilang lingkod na kung saan ay bishop. Kalisa Tangoda ng Angeles City, Pampanga. Irene, Etesor Nanugnat. Binaliktad yung pangalan niya at binaliktad ko rin, Neri Rosete Tangonan na nasa Honolulu, Hawaii. Vince Yanga ng Acacia, Malabon. Yes, Lord Jesus, kami po ay nagkikiselebrate, nagkikipagpasalamat, nakikisalo sa napakahalagang birthday ng bawat isa. Na natukoy ang kanilang mga pangalan, pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi marami pa ng may birthday sa Luzon, Visayas at Mindanao na Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa, kasama na, Panginoon, ng bawat sanggol. Isinilang mismo sa araw na ito na blessing mo, Panginoon, sa kanilang mga magulang at pamilya na kinabibilangan. Malubos, Panginoon, ang kanilang selebrasyon na merong kaakibat na pagpapasalamat sa iyo at gayon din ng pagtatalaga muli ng kanilang mga buhay sa inyo, Panginoon, na patuloy mong iniingatan na pinagpapala, inililigtas sa araw-araw. Marami pa, Panginoon, na darating po na kanilang birthday. Na lalo kanilang makilala, na lalo kanilang masumpungan at lalo kanila na iniibig. Pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan at iniaalay pa ang kanilang mga buhay sa paglilingkod. Yes, more at 365 days per year darating pa sa bawat buhay nila na inyo pong pinagpapala, pinagpapatagumpay. Sa ngalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ang gayon ay ating pong awitan ng mga kapatid na ito. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin, sa Diyos Ama na lubhang maawain,
Nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na ang iyong buhay. At mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, inihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kaparan. Ang tahanan ngayo'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan. Sa iglesia natin minamahal, happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Pahalapakan naman natin lahat po ng my birthday at gayon ng mga sanggol ng sinilang mismo sa araw na ito. Itso naman natin ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin natin ang Panginoon. Meron ba kayong mga pre-request? Meron ba kayong mga nais bati na may birthday, kabahagi ng iyong pamilya? Type niyong pangalan. At gayon din ang pre-request ninyo ng ating pong makita mamaya at may isama po natin sa ating panalangin. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po sa bagong umaga, bagong araw, bagong hangin, bagong pagkain, bagong kalikasan at bagong opportunity, bagong biyaya na pinagkakaloob mo sa amin, O Diyos. Salamat po sapagkat lahat ng yan ay nangyayari ng dahil sa inyo, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon Diyos, sa bawat isa amin na kasama po sa gawain na ito. Ikaw po, Panginoon, ang isang patuloy na magpala araw-araw, tuwi-tuwi na sa kanilang mga buhay. Ano pong ipagtagumpay, Panginoon, ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan at gayon din ang kanilang mga hanap buhay at gayon din, Panginoon Diyos, ang kanilang mga espiritual na pamumuhay na inaasahan na lumalago at gayon din na tumitibay pa ang kanilang mga pananampalataya. Yes, Lord, Jesus, ikaw po ang siyang maging katugunan ng kanilang mga pangailangan sa araw-araw. Kung merong problema sila, tulungan mo sila upang magkaroon ng tamang solusyon. Kung sila, Panginoon, ay nagkakasakit, inyo po silang pagalingin. Kung sila, Panginoon, ay meron pong mga tampo at meron pong mga pinagdadaanan na mabigat na karanasan, Panginoon Diyos, ikaw po ang kaaliwan, ikaw po ang siyang lagi na kung saan yumayakap sa kanila na nagbibigay po ng kagaanan sa kanilang mga loob at gayon din, Panginoon, na nagbibigay ng pag-asa sa kanila, Panginoon Diyos, upang sila ay magpatuloy sa buhay na ito na nakaugnay sa iyo, na naglilingkod at gayon din na nagsisilbing ilaw at asin sa lipunan na ginagalawan. Salamat, Panginoon Diyos, lahat po ng oportunidad na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa lahat po ng lingkod bayan. Salamat po sa lahat po ng lingkod iglesia. Salamat po sa lahat po ng lingkod sa business na sangay at sa lahat po ng sangay sa bawat bansa, Panginoon, sa buong mundong ito, Panginoon Diyos. Makakaasa kami ng iyong patuloy na
pamatnugot, pagkasi, paghahari at pagpapatagumpay at proteksyon at kaligtasan ay makakamtan ng bawat isa. Yes, Lord Jesus, salamat po sa lahat po ng mga prayer request namin na sa inyong walang sawa na pakikinig sa amin at gayon din sa inyong pagbibigay ng katagunan na ayon sa iyong kalooban. Salamat po ng marami, O Diyos. Napakarami, Panginoon, na dapat naming ipagpasalamat sa inyo. Pati na, Panginoon, ang bawat naranasan namin sa araw-araw na inyo rin, Panginoon, na kinakasangkapan upang kami ay magtumibay, upang kami, Panginoon, ay magpatuloy na nahahamon, na hindi bumibitaw sa iyo, kundi lalo pa na nagiging intimate sa iyo at lalo pa, Panginoon, na kung saan kami ay nakaangkla sa iyo at gayon din sa iyong mga salita at gayon din na kami ay patuloy na nakaangkla sa pundasyon ng pananampalataya namin at gayon din ng aming pagkakaugnay-ugnay bilang mga magkakabatid sa pananampalataya sa ilalim ng iyong paghahari, sa ilalim ng iyong itatag at binuo na iglesyang pangkalahatan. Salamat po ng marami, O Diyos, sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming pagpapasalamat. Well, mula sa ating kapatid na Eunice Asis Poblete ng California, USA, amen, Abisha, for your very uplifting message of life. God bless everyone as we continue to be faithful and obedient with His words and guidance. Binibigyan po ng prayer at gainin ng puso, ito ang kaniyang tugon sa mensahe ng buhay na kaniyang narinig with her family. Puri ng Panginoon at may the Lord continue to bless you, Sister Eunice and the whole Asis clan and Poblete family somewhere dyan in California, USA. May you continue to enjoy life to the fullest and even the continuing embracing love, protection and sustenance of the Lord that Jesus Christ within the bounds of your family and extend the work that you're doing every day. The Lord will continue to bless you all, to protect you all, and to make you happy and peaceful in everyday undertakings. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Amen sa Panginoon at shoutout sa kapatid na Eunice Asis Poblete at gayon din ang buong pamilya ng Asis at buong pamilya ng Poblete, California, USA. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Yes, magpahanggang sa ngayon ay hindi pa natatapos ang pandemic na ating pong pinagdadaanan, right? Yes, sa mga iba-ibang mga bansa, katulad po ng Pilipinas, na kung saan ay patuloy po natin na idinudulog sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin at pati rin kayo ay manalangin sa pagkakataon na ito. O aming Ama at aming Diyos, nawa ay dumating na ang pinakahintay namin na tamang panahon upang magwakas na nitong pandemic na ito sa lahat ng bansa na meron pa nito. Now, Panginoon, ay malusaw na at tuluyan ng, mapuksa ito. Nang sa gayon ay wala nang dulot na pangamba pa sa pangkalusugan ng mamamayan at gayon din ng bawat bansa. Na kung saan, Panginoong Diyos, ay patuloy po namin na inilalapit sa inyo, O Diyos, lahat po ng mga cases ng pandemya. Bagaman, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa lahat ng mga na-ospital ng dahil dito at iba pang karamdaman, na lahat ng mga na-quarantine, mga total cases na inyo pong pinagaling.
at nasa kanilang mga tahanan na fully recovered. Salamat po. Patuloy na i-bless po ninyo sila. Gayon din, salamat din sa bawat kinasangkapan po ninyo ng mga pagamutan, quarantine facilities, mga medical frontliners, Panginoon, at iba pa na mga frontliners inyo pong kinasangkapan. Bless them all, O Lord, that Jesus Christ, in their day-to-day life and servitude. And new opportunities and blessings to be received by all of them from Thee, marapatin niyo, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan ay sila po na nasa total cases pa. Pero hindi lamang sila, Panginoon, kundi lahat pa ng merong karamdaman na iba-iba. Merong ooperahan, merong problema sa cancer, merong problema sa diabetic, at gayon din sa mataas na sugar, mataas na blood pressure, at makaiba pa. Yes, Lord Jesus, hindi po kami na kung saan ay mapapagod. Na lahat sila ay amin pong sama-sama na idinudulog sa inyo. And of course, Lord Jesus, kasama na ang mga ipinapanalangin namin sa inyo araw-araw, katulad po, Panginoon, ng Diakonesa Nelda Selanga ng Bataan, sa kanyang pinagdadaan ng pangkalusugan, Panginoong Diyos. Gayon din ang kapatid na Erwin Santos ng Bicol, na twice a week ay nagdadialysis. Edgardo Kasiguran na Simon ng Ohio, USA, sa June 27 na removal ang kanyang cataract sa kanyang right eye. Rodolfo Taklay, sa kanya din pinagdadaanan sa kanyang pangkalusugan at pangkatawan. Pastor Pablito Poliantes, for healing recovery din mula sa kanyang pagka-stroke, at gayon din ng Pastora Elsa Perido at ng kanyang anak ng Cardona Rizal na nagdadialysis din. Nanaw, Panginoon, mag-normalize din ang kanilang hemoglobin. Melita Celestra ng Talim Island B ng Honor Rizal, sa kanyang mga iniinda din sa kanyang kalusugan. Evangelist Jesus Annalisa Bautista ng Mangaldan, Pangasinan. Ukol sa kanyang kalagayan ng kanyang brain at gayon din ng paglapat nang anumang ilalagay sa kanyang ulo, Panginoong Diyos, upang maging maayos ang kanyang lagay. Marapatin niyo, Panginoon. Kapatid na Mirna Sanchez Rapanan Bacanay ng Sydney, Australia, sa kanyang nararanasan din na severe diabetes at iba pa. Gayon din, Panginoon, ang nagsusumamo na ni Tita Corazon Navarro, Reynaldo Navarro at Meriel Navarro ng City of Balanga, Bataan, para sa kagalingan at recovery. Pastora Delia Agustin Valenzuela ng Qatar, sa kanyang mga pinagdadaanan na chemotherapy na nangangailangan din ng healing and recovery. Gayon din, O Ama at aming Diyos, ang kapatid na Grace Ramos Jimenez, sa kanyang mga check-up, at gayon din sa kanyang mga pinagdadaanan na radiation, dahil nga naman sa kanyang left breast na cancer, Panginoon. Gayon din, Panginoong Diyos, sa kapatid na Mediti Yambao ng Chicago, Illinois. Iyas Holy Spirit Domingo ng Quezon City, sa kanyang ulcerative colitis. David Perry na diabetic na nangangailangan ng restoration ng kanyang eyesight. Gayon din, Panginoon, kapatid na Rose Perry, sa kanyang osteoarthritis.
Kapatid na Achi, Marineta Pondon ng Cebu, Visayas, sa kanyang pain, sa kanyang eye upang gumaling. Ang Navarro para sa kanyang patuloy na normalization ng kanyang sugar level upang sa kanong Panginoon ay matuloy ng kanyang operation sa kanyang shoulder tendon na naputol. Gayon din Panginoon kapatid na Jane Lomacan sa kanyang heart disease for mitral valve replacement. Demetria Ebuesa sa kanyang breast cancer stage 3B. Pastor Olivero Chia ng Bible Baptist Church ng Cebu City sa kanyang pinagdadaanan na prostate problem, heart enlargement at hyperacidity. Gayon din ang kapatid na Ani Angkahas Rocafort sa kanyang kalagayan diabetic. Gayon din, Panginoon, ang Pastor Baby Bolgado ng Caloocan City, lalo na, Panginoon, kanyang mahal na anak Cody Bolgado, upang mapagalooban ng Panginoon ng pag-abutan at gayon din ng medical frontliners na kung saan ay magsasawagawa ng operation. Marapatin niyo, O Diyos. Kapatid na Ome Enyang Torres Cruz ng Dinalupihan Batan upang sa ganung Panginoon puli makarecover at gumaling mula sa kanyang naranasan na siya ay nabuhusan ng kumukuling tubig sa kanyang tuhod at gayon din sa kanyang mga paa. Andy Dabo, Amelita Barcela ng Dinalupian Bataan. Andy Dabo na nakaranas ng stroke, Amelitas Barcela na nakaranas ng stage 4 kidney failure. Nanay Rebelina Makatugal at Nanay Sofia Mercado ng Bataan para sa kanilang mabilisang recovery at kagalingan. Billy Rapalda ng Santa Isabela na diabetic. Beth Gallego ng Kawayan City, Isabela sa kanya pong kalagayan po na rheumatic heart disease. Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa, Bataan sa kanyang asthma attack. At gayon din kung meron pa na kung saan sa kanila ay merong mga karamdaman. Tita Diconis Perla Kabakungan Bautista ng Quezon City para po sa kanyang lubos na kagalingan din at recovery. At sa lahat pa, O Diyos, na kung saan ay meron pong mga pinagdadaanan na karamdaman. Katulad po ng kapatid na Hides Tian Pulido, ng Calawag, Quezon na nagke-chemotherapy. Pastor Apolinar Mendez ng Rizal, Nueva Ecija, para din sa kanyang healing and recovery. Ruel Lusong Yumol ng Maribelas, Bataan na nasa stage 4 cancer na nagdadialysis para din sa kanyang kagalingan. At gayon din ng ama ng kapatid na Diconis Elisa Adormeo Gansit, si Luis Adormeo, Tatay Luis Adormeo na nasa pag-abutan ng bayan ng Sablayan sa isang ospital Occidental Mindoro. Gayon din ang kapatid na Boy Del Leon ng Acacia, Malabon para mabigyan siya ng clearance na kanyang kailangan upang matuloy ang kanyang operation upang anuman ang kayurin dahil sa kanyang kalagayan po na prostate ay maging matagumpay na makatutulong. Gayon din kapatid na Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas na merong heart ailment at mabagal tibok ng puso. Roger Montevergen na nasa kanilang bahay na nasa stage 4 prostate cancer. Gayon din Panginoong kapatid na Rosario Banyes na mother ng kapatid na Grace Rodas na nasa Bulacan Medical Center ng Malolos City, Bulacan. Jean Santiago na nasa Marilao, Bulacan para sa kanya patuloy na therapy at recovery, kagalingan. Lahat po sila, Panginoong Diyos, na kayo po ang mas sigit na nakababatid sa kanilang current status and development kung anong kalagayan nila, Panginoong Diyos. And that we continue to pray all together, agree and intercede.
and even claiming and declaring, O Lord, that Jesus Christ to please to all of them through the presence, the power, the acts of your Holy Spirit, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, including spiritual and financial provisions, O Lord that Jesus Christ. Ngayon pa lamang, Panginoon, inaangkin na po namin ang kaganapan sa bawat isa sa kanila, O Diyos. O aming Ama at aming Diyos, hindi lamang sa bagay na yan, kundi kagalingan din sa lahat po ng mayroong problema sa emotion, sa mga nagagalumihanan, sa mga broken-heartedness, gayon din sa mga nakaranas ng anxieties, ng trouble sa kanilang mabuhay at pamilya, at gayon din, Panginoon, ang kagalingan ng utak, kagalingan, Panginoong Diyos, ng puso, ng saloobin, kagalingan ng Panginoong Diyos, ng lahat po ng sangkatauhan, at gayon din ng bawat bansa buong mundong ito, Panginoong Diyos. And that, O Lord, that Jesus Christ, your will be done. And even the continuing, propagation of the gospel to the existence of your church as a whole, and that all your church workers, women and men, and lay leaders and all members, O Lord, that Jesus Christ, to be in one accord, to share, to testify, to teach, to preach, to disciple, and even for continuing spiritual revival and reawakening, and also for continuing evangelism and mission explosion here, there, and elsewhere. For the transformation of church and society, and even for the transformation of people and communities, transformation of families, transformation of everything under your sovereignty and under your love. Yes, our Lord, yes, Christ, thank you very much, and be with us for the whole day. At sa lahat po ng aming harapin ng mga pananagutan at gawain sa buong araw na ito, amin pong magawa. At gayon din, Panginoon, sa paparating na buong magdamag na pagtulog, pagpapahinga, bahagi ng aming preparation for tomorrow's worship service ng lahat ng mga churches, whatever denomination. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos, lahat po ng mensahero bukas, lahat ng daloy ng liturgical celebration of worship, sa lahat ng mangunguna, sa lahat ng aawit, sa lahat ng instrumento, sa lahat, Panginoon Diyos, na kabahagi ng pananambahan at gayon din ng bawat mananambahan sa inyo. A time for us all to for rededication. A time for us all to reckon with your words. A time for us all to re-experience you to the utmost and to the fullest. We bring back all the praises and glory in your name, O Lord, Jesus Christ. Lahat ng ito ay aming panalangin. Lahat ay magsabi sa pangalan ni Jesus. Amen at amen sa Panginoon ngayon. Tanggapin natin ang siksiklig dito maapaw na pagkabala ng Diyos Amang patuloy na pag-ibig at pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, at gayon din ang patuloy walang patid na pakikisa ng banal na Espiritu sa bawat isa atin upang tayo magtagumpay sa araw-araw. Sumaatin lagi mula ngayon at magpakilanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Yes, indeed, Amen sa Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Maraming salamat po sa inyong presence. Maraming pong salamat po sa inyong pakikibahagi, sa inyong pakikinig, sa inyong pakikipanalangin. Maraming salamat po sa inyong pag-like, sa inyong pag-follow sa ating page, at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode ng Ride On Ministry.
Gayon din, you may also visit my YouTube channel, Bishop Leo Tangonan. And may you would like also to extend your liking and sharing and even to subscribe and push the button bell for you to be notified every time we have live streaming. Yes, at ngayon po ay ating pong tunghayan ng mga comments na ating pong ipinarating sa Rydon na Ministry. Ang Rydon Ministry na kung saan nagsasabi po sa atin lagi, God bless and protect us all always to the presence, the power and the action of His Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever. In Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. How are you, my dear Pastora Noelle, Ruth and Senang ng United Methodist Church diyan sa bandang Marikina City, Rizal. God bless Senal family. Hallelujah. And of course, your ministry. Ang kanyang comment, good morning, Bishop Lito Tangon and everyone here. Thank you very much. Likewise, sa inyong lahat dyan. How are you, my dear kapatid Erlino Pasyon ng Bambang na Biskaya. God bless Pasyon family. Ang kanyang comment, good morning, Bishop. Joining po from Crossroads, United Methodist Church, Bambang na Biskaya. Palapakan naman natin ang church na ito. Ang kanilang mga magagawa at gayon din ng mga leader dyan at gayon din ng mga kaanib dyan. Palapakan natin. Yes. With my wife, Liliwa Joy Asis Pasyon. God bless your ministry. Thank you very much. Palapakan natin kapatid na Joy. Liliwa Joy Asis Pasyon. Bigyan ko ng prayer. Gayon din mula sa kapatid na Josie Rose, Evangelista Soliven ng Maria Aurora. God bless Evangelista Soliven family. Palapakan natin ang kanyang comment. Good morning, God bless us all po. With every po ng puso at gayon din ng prayer. Thank you very much. Gayon din po sa inyo. Good morning at God bless you all. Kumusta ka na kapatid na Pastor Pablito Poliantes? Nagailanman na hindi nawalan ng Chicken Joy sapagkat yung kanyang profile picture ay logo ng Jollibee yata yan. God bless Poliantes family at gayon din. Ano yung mga pinagkakalang araw-araw? Kayang comment, good morning po Bishop. Masarap pong makinig pag malakas ang sound. Parang may revival. Ganda pati ang boses nyo. Palapakan natin pa yung glory to God, the highest. Thank you very much. Good morning din at God bless you all dyan. Gayon din, Komare, Educator Jocelyn Makatogal Baklig ng City Balanga, Bataan at gayon din ng kanyang asawa, Reverendo, Alex Baklig ng GS Living Water Methodist Church, Barangay Kabagaban, Maribeles, Bataan. God bless Baklig family and the ministry and leadership that you're doing every day, wherever. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment, good morning everyone. Thank you very much. Likewise, at gayon ng kanyang added comment, a blessed Saturday, Bishop at Jean, nice duet. Pahalapakan natin, Panginoon, blessed Saturday rin sa inyo lahat dyan. Sana po ay inyo pong napagdidisa ng aming mga awit at gayon din ng mga boses namin na kung saan ay wala na akong practice sapagkat live na ang pagpapractice at gayon din na pagpupuri sa pananampalataya ng ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din ang kanyang added comment, may all we be blessed of God's message this morning. Everybody will say Amen. Hallelujah. Kumusta kayo dyan sa Batang Ilagan City, Isabela? Yes, God bless Betty Jane Rosale Bersosa and the whole family. Palapakan natin ang kanyang comment. Amen sa Panginoon. Good morning po Bishop Lito, Ate Jean, Lola Biyaya at mga Karaydon Ministry. Thank you very much. Gayud din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka na kapatid na ni Hamiel sa Orpiada ng Malabon City, Petro Manila? God bless Orpiada family. Ang kanyang comment, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Maraming salamat po at gayon din po sa inyo lahat dyan. Kumusta ka na kapatid na Governor B. Vilma Domingo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Manila? God bless Domingo family. Purihin natin ang kanyang comment. Morning po, Bishop and family sa Rydon Ministry po. God bless us all po. Maraming salamat po. Gayon din po sa inyong lahat dyan.
Kumusta ka na kapatid na educator Maricel Gadi Tantenko ng Hermosa, Bataan? God bless Gadi Tantenko. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment ay magandang umaga po, Bishop. Maganda tayong lahat because we are the children of the Most High God. Pahalapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Meron tayong Diyos na kung saan patuloy tayo na pinagaganda at pinapaupogi. Hallelujah. Magandang umaga din. Thank you po sa prayers. Welcome. Salamat din. God bless your good heart. Thank you. Thank you, my Lord. You are our greatest comfort. Pwede po ng prayer at gayon din ng puso. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kumusta ka na kapatid na Pastora Baby Bulgado ng Kaparin, Caloocan City, Manila. God bless Bulgado family and your ministry. Ang kanyang comment, good morning Bishop Lito and family sa Raidon Ministry. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Good morning at God bless you all. Kumusta na kayo dyan sa bandang Baguio City, Benguet Province, Region 1, Luzon? Yes, kapatid na Teresa de Herman. God bless Herman family. Ang kanyang comment, happy blessed morning Bishop and family and to all Raidon Ministry. Keep safe to everyone. God bless us all. Whatever din ng puso, prayer. At gayon din ang kanyang added comment. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Whatever din po ng prayer. Thank you very much. Blessed morning din at God bless you all dyan. Kumusta ka na, Diakonesa? Ruth Tumikos ng Magoong, United Methodist Church, Bayan ng Lanao del Norte, Mindanao. Maayong adlaw sa dagang salamat sa inyong lahat dyan. God bless Tumikos family at gayon din ang inyong ministry at leadership ginagampanan araw-araw in the church and in the society. Ang kanyang comment, amen. Good morning po Bishop Lito, Ma'am Jean Olabiaya, Raidon Ministry, family and everyone watching. Whenever niyo po ng prayer at gayon din ng prayer, thank you very much. Good morning din at God bless you all dyan. Kumusta ka na? Laging nakangiti sa iyong profile, kapatid na Pastor Leonor Dato ng Sito Balanga, Bataan. God bless Dato family and your ministry and leadership that you're doing every day. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kanyang comment, blessed and beautiful Saturday morning po, Bishop Ate Jean and Lola Biyaya sa ating lahat. Mga kapatid, thank you very much. Likewise, gayon din ang kaniyang partner forever sa Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19, kapatid na Achi, Maria Ninita Pondon ng Cebu City, Cebu, Visayas. God bless Pondon family at gayon din ang iyong ministry at medical work to the hospital. Purihin natin ang Panginoon ng kanyang comment. Blessed morning sa lahat. Good morning Bishop Ma'am Jean at Ibiyaya. God bless all. Thank you very much. Likewise, ibinibidyo po ng bulaklak ng gumamela, sunflower, same flowers, talbos ng malunggay, gayon din na bulaklak ng gumamela. Pahalapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din ang kanyang added comments. Shalom. Hallelujah. At gayon din makiisa kayo sa kanyang pananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord in Jesus' name. At gayon din sa ating kapatid na Milita Celestra ng Talim Island, Binarsonal added comment. Mapagpalang buhay po, Bishop Mama Jean Tatibiyat sa lahat ng mga Raidon Ministry at God bless you more and us all. Thank you very much. Likewise, umidyo po ng prayer. At gayon din ang puso. Peace, bulaklak ng sunflowers at gayon din ng gumamela, talbos sa malunggay, bulaklak ng rosas. Pulihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At nabubulol tayo at maalala ko tuloy yung ibinigay ng kapatid na Tito Corazon Navarro na yes, ang sarap na sukan, anong title lang? Tuka. Kapag daw yun ay ginagamit mo ay napapautal ka. Hallelujah. Praise the Lord. Amen sa Panginoon. Yes. God bless Celestia pamilya niyo. Ministry leaders sa gayon din sa ating Pastor James Jaime Celestia. Purihin natin ang Panginoon. Masa kayo na dyan sa bandang City Balanga, Bataan. Yes. God bless Rodolfo Layog and family. Pahalapakan natin.
Hallelujah. Praise ang kanyang kaming papagpalang umaga po sa lahat. Thank you very much. Likewise, gayon din ang added emoji ng ating kapatid na Milita Celestina. Manalangin daw tayo. May star. At sa ribbon ay may nakasulat na blessed. Gayon din na magsilbi daw tayong agila ng Panginoon. Meron 3 stars at gayon din na nakasulat na victory. Victory in Jesus Christ. At gayon din ang emoji ng panalangin. Hallelujah. At gayon din ang kwadrado kulay itim na kung saan ay gumagana na kulay itim at red at lumalabas ang glory. Glory to God in the highest. At gayon din na kung saan ay thumbs up kay Jesus. Dalawin natin ay bless na bless. Purihin natin na pangagayin din mula sa kapatid na Pastora Baby Bolgado. Emoji comment, panalangin, may star at gayon din may nakasulat na blessed assurance. Gayon din mula sa kapatid na Pastora Leonard Dato, added comment, Bishop, opo, pwede po ba yung paalalahanan ng isang kapatid na lantarang ginagawa ang pangalan niya pero napaka-active sa church po? Yes, pwede po. Sa isang, confidential na kaparaanan, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, yes. Sapagat meron din tayo na kung saan ay ministry upang sa ganoon ay yung sinasabi ni Paul doon sa kanyang sulat kay Timoteo na kailangan na kung saan kung merong dapat na may correct, may isayos ay atin pong gawin. Tayo po ay kakasangkapanin ng Panginoon Diyos for a change. Yes. Gayon din mula sa kapatid na Milita Celestina, added comment, Agila, na merong 3 stars at gayon din may nakasulat na victory. Hallelujah. Gayon din ng kwadrado na merong nakasulat na glory. Hallelujah. Praise the Lord. At gayon din mula sa kapatid na Agustin ng Sito Balaga, Bataan. God bless Agustin family, purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment, good morning po Bishop, maraming salamat po, good morning po sa inyo at sa inyo lahat dyan. Gayon din mo na sa kapatid ng Pastor Leonard Dato, kapag sa gawain na matuwid at tama, ang hirap po nilang hikayatin, pero ang pag-asa ng masama ay bilis nilang gawin at gayahin. Tama yan, yes. Yan ay excuse me po, minumura tayo. At yan po ay general observation at gayon din general po na nangyayari sa lipunan po na ating pong ginagalawan. Uminuma tayo, ha? Hallelujah, praise the Lord. Mas sinusunggaban yung mga bagay-bagay na mga sanglibutan kaysa yung mga gawain ukol sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Gayon din mula sa kapatid na Hides Tian Pulido ng Calawag, Quezon. God bless Pulido family. Purihin natin ang Panginoong kanyang comment. Yes, emoji po ng panalangin may star at gayon din sa ribbon meron nakasulat na blessing. At gayon din ang kanyang added comment. Thank you Lord Jesus. Blessed Saturday morning po sa lahat. Pwede po ng prayer, puso, bulaklak ng 2 roses at gayon din ng sunflower. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Added comment mula sa kapatid na Agustin. Amen, praise, and thanksgiving to the Father Almighty. Pahalapakan natin ang Panginoon. Pwede po ng puso at gayon din ng ganito at gayon din ng prayer. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din. Added comment mula sa kapatid na Josie Rose, Evangelista Soliven. Amen, God bless us all po. Pinabili po ng prayer at gayon din ang puso prayer. Gayon din added comment mula sa kapatid na Milita Celestina. Bishop, opo kapatid na Milita. Marami pong salamat sa mensahe ng buhay sa umaging ito at God bless po. Yes, to God be the glory. Pinabili po ng 3 prayer at puso peace. Bulaklak ng sunflower at gayon din ng talbos ng malunggay at 2 bulaklak ng rosas. Yes. Agustin, added comment, God bless us all with trebuji ng puso at gayon din mula sa kapatid na Governor B. Bilma Domingo, added comment, pagibati po ang tatay ko si Crispin Bibat, 93 years old na po, nasa Cebu po. Kay Nore Bibat po, salamat po Bishop, welcome, God bless you.
Aba, 93, Palapakan naman natin. Hallelujah. Naway marating din natin ang 93 hanggang 150 years. Hallelujah, praise the Lord. Aming Ama kaming Diyos, marapatin mo Panginoon na ang birthday ng tatay, Crispin na Bibat na nasa Cebu ngayon sa edad na 93 years ay kanyang malubos na may pagdiwang kasamang kanyang buong pamilya. Yes, pagpalain mo Panginoon siya ang kanyang kalusugan at pangatawan at gayon din ikaw pong mag-ingat sa kanya. Kung loobin mo Panginoon na umabot pa siya ng 100 years or beyond, kayo po ang masunod Panginoon. Pagpalain niyo Panginoong Diyos ang buong pamilya ng mga Bibat at gayon din buong pamilya ng mga Domingo at buong pamilya ng kanyang angkan na pinagpapala, iniingatan at nasusubaybayan sa araw-araw at sa tuwit-tuwinan. Ikaw po, Panginoon, ang laging sentro ng kanilang buhay at gawain. Yes, Lord Jesus, marami pa darating na birthday ng kanyang buhay sa mga darating na panahon. In Jesus' name, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Happy birthday, oh happy birthday. Happy birthday, Tatay Crispin Bibat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palapakan naman natin ang kapatid na Tatay Crispin na Bibat ng 93 na beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3 equals 93. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Kailangan i-share mo ito sa kanilang kapatid na Nori Bibat. How are you, my dear? Laging nakangiti at masaya, kapatid na Violeta, Saturno Silvestre, dyan sa bandang California, USA. God bless Saturno Silvestre family. Para pa natin, purihin natin ang kanyang tagang comment. Blessed morning po, Bishop and Ma'am Jean at sa lahat ng naka-online. Salamat sa mga babiyang mensay at sa mga prayers at pagbati. God bless, ride on the ministry. Binabi niyo po ng prayer. Maraming salamat po, blessed morning din at God bless you all dyan. Ingat kayo lagi dyan. Gayon din natin, comment mo lang sa kapatid na Melita Celestina. Request ko po, Bishop. Yes, naawit page 144, awit ng puso. Salamat po, welcome. Binabi niyo po ng puso. Yes, peace, bulaklak ng sunflower, gumamela, rosas at gainin talbos ng malunggay. Palapakan natin. Hallelujah at praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Saan ba yung awit na yan? Awit ng puso. Yes, purihin natin ang ating Panginoon at alam niyo ba na kung saan ay maring umawit ang puso natin? Yes. Yun bang pag-awit na kung saan ay tagus sa puso, mula sa puso at puso sa puso? Yes. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo.
Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Nanggagaling sa'yo. Palapakan po natin ang awit ng puso. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah at praise the Lord. Gayon din na shout out sa ating kapatid na Brother Ernel Arcangel Felix dyan sa bandang USA. God bless Felix family, palapakan natin. At gayon din ang kapatid na yes, Alma Montebergen de Leon ng Olongapo City. Yes, Sambales. God bless De Leon Montebergen family. Palapakan natin kita ko sa laban sa kabalang Bataan. God bless Navarro family. Purihin natin ang Panginoon. At gayon din, kumusta kayo manang makarya raon ng Barangay Tundol ng Anda Pangasinan. God bless Raon family. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Kanyang comment. Yes, mapagpalang umaga sa ating lahat na mapagmahal na Bishop Lito Tangona na mabait at mapag-unawa sa kapwa kasama ang kanyang mahal niya sa buhay, si Ma'am Jean. Maraming salamat po at pagpalain din po kayo ng Panginoon. At kumusta kayo dyan? Kumusta kayong lahat nakasama sa nakikinig sa Ride on the Ministry sa mapagmahal na Panginoong Diyos? Salamat po sa pamumusta. Kumusta ka rin lahat dyan? Maipapuso buong buhay, magagamit sa aming buhay, Lord. Bishop, opo, manang makarya. Bless po, pakisama po, please po, pakisama po sa prayer mo ang aking apo na puntang mag-exam ng NC2, mag-exam sa Dagupan City, Pangasinan. HRM ni Arbin Raon family. Yes, buong pamilya ay mag-exam po. Si kapatid na Arbin lang. Yes, bless po TBC3. Prayer meeting namin mamayang hapon. Bible study po. God bless your prayer meeting at Bible study. Praise the Lord. Thank you all. And God bless us all. I love you, Lord. Yes, binibigyan niyo po ng prayer. At gayon din prayer hanggang doon. Gayon din puso-puso. Puso-puso mula dito hanggang doon. At gayon din puso-puso hanggang doon. At gayon din puso sa gitna hanggang doon. Palapakan natin sa napakaraming puso at gayon din ang panalangin. O aming Ama at aming Diyos, pagpalain niyo ang Raon family sa lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay at gayon din mula kay Manang Makarya at sa lahat po ng kanyang mga anak, mga manugang at gayon din ang mga apo sa tuhod dalampakan. Ang iyong pag-iingat at pagliligtas, marapatin niyo, Panginoon, at pagtugon sa lahat po ng kanilang mga pangailangan, and even to bless their church, at gayon din ang kanilang mga manggagawa, at gayon din ang mga kaanib. Malubos, Panginoon, ang kanilang pagpapatatag at ng pananampalataya at paglagong espiritual. Gayon din, O Ama at aming Diyos, ang haharapin na examination ni Arbin Raon dyan sa bandang Dagupan City, Pangasinan. Yes, ng ganiyang HRMNI. Umaasa kami, Panginoon, na kung saan ay dulutan mo siya ng maibayo. Kasapatan, Panginoong Diyos, na katalinuhan, kahusayan, kaalaman.
magandang memory at gayon din na panatag na kalooban upang sa ganun Panginoon lahat po ng katanungan ay kanyang maayos at tamang masasagutan at gayon din Panginoon higit sa lahat ay kanya pang maipasa. In Jesus' name, yan pong panalangin namin. Bless mo si Arvin ang kanyang buhay, gayon din ang kanyang future, kinabukasan, at ang kabuuan ng buong pamilya raon. At Carretero family, in Jesus' name we pray. Amen at amen sa Panginoon. Gayon din, added comment mo lang sa kapatid na Pastor Pablito Poliantes. Salamat po at may humble bishop na nanalangin para sa lahat. Welcome, to God be the glory, hallelujah, praise the Lord. Gayon din, added comment mo na sa kapatid na Governor B, yes, emoji ng prayer, may star, at gayon din naman nakasulat na blessed sa ribbon, at gayon din po malakpak daw tayo ng tumataginting tumatalsik ka, at gayon din, ang kanyang added comment, salamat po Bishop, pinapadala ko po ang iyong live po, maraming salamat. Araw-araw ay inyo pong ipadala, purihin natin ang Panginoon, hallelujah, at wala naman pong shipping fee, purihin natin, hallelujah, praise the Lord. Gayon din ang kanyang added emoji, pumalakpak daw tayo ng ulit, yes, hallelujah, purihin natin ang pangagayon din akong sa kanyang added comment, sumasabay po ako sa pag-awit, palapakan natin ang Panginoon, hallelujah, praise the Lord, amen at amen sa Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng mga comments. Salamat po sa inyong pagkikibahagi. Salamat din sa mga manonood pa at magko-comment after this live streaming. Saan bang kayo naroon? Nandiyan kayo at nandiyan din ang Panginoon at ingatan kayo ng Panginoon lagi. Binabalik natin lahat po ng papurit pa. Salamat sa Panginoon at shout out at God bless Jesus Christ, Holy Spirit. At gayon din ang Diyos Ama, ang nag-iisang Diyos na hayag sa katong persona, ang buong heavenly realm ng lahat po ng mga angels ng Panginoon at gayon din ang buong kaharian ng Panginoong Diyos na kung saan ay araw-araw na declaration natin, kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom blessing sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa atin, kingdom joy sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ang abang lingkod ng Diyos ay pansamantang nagpapalam po sa bawat isa atin mula episode 825 tungo sa parampiyang episode natin pong harapin mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga, samantalang araw po ng Linggo, alas 6 ng gabi. Yes, sa muling pagkikita at ma-enjoy natin ang buong araw na ito. Ingat po tayo at patuloy tayo na pagpalain ng Panginoon ng gawaran ng kanyang pag-iingat at gayon din ng maayos na kalusugan at pangatawan. Babay po sa bani sa atin sa muling pagkikita.